Ng kahapon. Actually, puro swimming yung nababanggit eh. Nung Friday, nag-swimming po kami sa, ano, sa, ano ba yan? Class. Okay naman kasi talaga naman pag swimming, ang enjoy ng mga bata. Di ba? Yung mga bata dito. Amen. So, magsuswimming na naman po tayo. Kailan sa Happy Family Day. Actually, yung message po natin, may binabanggit na swimming. Ano po? Okay, gusto ko po basahin muna po natin yung ating teksto, yung binasa kanina sa Colossians 3:1-3, no? Basahin ko po, basahin dito sa mga Bible nyo. Sabi niya, kung kayo ay muling binuhay, nakalapit ni Kristo, ay hanapin niyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2. Ilagak niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibaba ng lupa. And 3, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatarong kasama Kristo sa Diyos. Okay, let's pray. Panginoon, salamat muli, Lord, sa umaga nito, Ama. Salamat sa salita mo. Salamat din, Panginoon, sa kalakasan ng bawat sa Panginoon. Sa pagkakataon, Panginoon, na kami nga po, Lord, ay tinipon mo, Lord, sa umaga ito kung magsama-sama, Ama, sa isang pananambahan ko, Lord. Panginoon, dalahin mo sa umaga ito, pagpalain mo ang salita mo, Panginoon, sa umaga ito muli, hayaan mo ito'y maging liwanag, kalakasan ng bawat sa amin, Panginoon. Dalahin ko yung Ama yung guidance mo nga po sa akin, Panginoon, yung gabay mo, Lord, sa paghahayaan ng salita mo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, yung aking kakayahan o kaalaman, Panginoon, itong banal. Happy ka, Panginoon. At muli sa umaga ito, aling nga po inaangkin, Panginoon, ang malaya po namin pagsasama-sama sa salita mo sa umaga ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Okay. Naalala ko po sa inyo, gusto ko lang ikwento. Ito yung message ng dati ng pastor na nag-mentor dito sa amin, si Pastor Eddie Abanito. So ito kasi nag-matter sa akin itong Colossians 3:1-3 na to, na napaka simple ng message, no? Pero kung nalaman mo siya ay napakalalim niya sa atin bilang Kristiyano. Ano po? Bilang Kristiyano, no, hindi naman po talaga yung sabi kasi na hanapin mo, isipin mo yung mga bagay na nasa langit. Totoo naman na ito ay gusto natin, no, but hindi siya ganun kadaling gawin bilang tao. Ano po? Sabi nga ng ating teksto, hanapin natin yung mga bagay na nasa itaas at hindi mga natin dito sa lupa. Kung nasaan, nasa Kristo. Kung nasaan, andoon si Kristo sa kanang lukluban ng Diyos. Okay, pansinin natin, sabi ni Pastor Eddie, ano ba yung mga bagay na nasa itaas? Sabi nga, sa langit, walang malungkot, walang nagugutom, walang nagkakasakit. Ito, andun yung kapayapaan, andun yung kagalakan, na for sure na gusto natin lahat maranasan. Amen po? Dahil pangako naman ito ng Diyos di ba? At sa umagang po nito, nais ko po rin nagdagdag po ako ng ilang ano ba to? Ng ilang teksto, no, para po makita natin kung paano
tayo binabago ng Diyos upang marating po natin yung kalagayan na to na sinasabi ni Apostol Paul. Ano po? Ito ay ang ating pong paglat po ng ating pag-aaralan ay Seeking God's Throne or Grace. Tagalog, ano nga ba? Paghahanap or yung kakayahan natin na marating natin yung trono ng Diyos na alam natin nandun yung grace. Ano po? Babasahin ko po yung isang aklat po ng Ezekiel, yung vision ni Ezekiel, no? Ezekiel 47, 1 to 5. So po dito po makikita natin kung paano tayo binabago ng salita ng Diyos. Okay? Ezekiel 47, 1 to 5. Ano po? Sa 1, sabi niya po, English po kasi po no? Hindi may Tagalog eh. At ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay. At narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay sa dakong silangan sapagkat ang harapan ng bahay ay sa dakong silanganan. At ang tubig ay umaako sa ilalim mula sa dakong kanan ng bahay. Sa timugan ng dambana. Okay? 2. Nang magkagaya, nilabas niya ako sa daan ng pintuang daang hilagaan at pinagtumbayan niya ako sa palibot ng daan sa labas, sa lalong labas ng pintuang daan at sa daan ng pintuang daan na nakaharap sa dakong silangan. At narito doon lumalabas ang tubig sa dakong kanan. Ito sa 3, ito po yung sabi. Nang ang lalaki lumabas sa dakong silanganan na may pising panukat sa kanyang kamay. Siya'y sumukat ng 1,000 siko at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang buong-bukong. And 4, muli sumukat siya ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang mga tuhod. Muli siyang sumukat ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang sa balakang. And 5, pagkatapos ay sumukat siya ng 1,000 at isang ilog na hindi ko naraanan sapagkat ang tubig ay sumasampa. Tubig upang langoyan. Ilog na hindi mararaanan. Okay? Pansinin po natin yung sinasabi nung kay Ezekiel na una-una yung bahay, ito po ay nagsisikens po ng the throne of God. No? Na sabi niya naharap sa silangan in the east. Ngayon, sinabi po ito na dinabayan siya yung tao doon sa labas. Ano po? Doon sa labas ng bahay na kung saan may dumadaloy na tubig. Ano po? At yung una, nakita natin, yung unang sumukat ng after ng 1,000 siko. Doon sa English lahat niya parlong pero sa katunayan niya ang tinitignan po natin ito parang 1 foot. Nung sumukat ng 1,000 siko ay nabasa daw yung kanyang talampakan, yung significance yung ating mga paa. And another, papalapit doon sa trono, doon sa bahay, sumukat ka ng 1,000 at nabasa yung kanyang tuhod. Ano po? And another 1,000 parlongs
sinabi doon sa ating binasaan na hanggang kanyang loin sa Ingles. Bewang. And lastly, doon sa another 1,000, sabi niya, hindi ko na kayang daanan. No, dahil malalim na. Ito yung tubig na dapat mong langoyin. Okay, ano ba yung tubig? Ano po? Ano ba yung significance ng tubig sa atin po bilang mga nagbabasa sa mga Kristiyano, no? Ang biblical meaning, no, isang nakikita natin, biblical meaning ng tubig, kung maalala nyo, doon sa John 14:4, ito ba yung pagpo na nakita si Jesus at yung Samaritan woman doon sa, ano ba yun, doon sa well. Ano po? Okay, nagkaroon pa sila ng discussion doon no? Para to make the short, lastly, sabi ni Jesus po, ganito doon sa babae. Datapwat ang sino mang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw pakailanman. Ngunit, ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Kaya sabi ni Jesus, no, doon sa babae, this Samaritan woman. Kasi humihingi si Jesus ng tubig doon kasi may rules, may batas noon sa Israel na hindi pwedeng mag-usap ang isang Samaritan at isang Hudyo. No, so doon sila nagkaroon ng diskusyon. Sinabi nga ng babae na paano ka makakaibig, wala ka naman tinpa. Kaya sabi ni Jesus sa babae, yung tubig na ibibigay ko sa iyo, kapag ininom mo to, hindi ka na mauuhaw. At habang panahon ka ng manunoris. Ito yung significance po ito nung this is the living water that represent Jesus' teaching and grace. Ano yung salita ni Jesus, yung tubig na ino-offer ni Jesus, ito yung salita niya. No, nag-o-offer ng grace, ng biyaya. Ano po? That will satisfy the soul's deepest longing. Sabi niya, hindi ka na mauuhaw. Ito, ang tao po kasi, no, deep inside, meron tayong, ano tawag dito, yung gusto natin ng satisfaction doon sa loob natin, doon sa ating soul, sa ating buhay, sa ating puso. Nga lang, nakakalungkot na yung iba kasi nasasatisfy, they don't know paano masasatisfy yung longing nila ito. No, yung iba, ginagamit nila yung akala yung pera, di ba? Pag may pera ka, masasatisfy na yung ano mo, yung buhay mo, yung pangailangan mo. Di po? Satisfy the soul's deepest longings, no? Sa buhay po ng isang tao, laging meron siyang pangangailangan. No, at mapalad po tayo na pagpuan natin yung pangangailangan natin. But marami pa po ngayon, ang akala nila masasatisfy yung longing nila sa pera. Pag nagkaman sila ng pera, kailan magiging masaya na yung buhay nila. No, yung iba, yung kailangan sumikat ka, famous. Ano po? Yung iba, kailangan maging matalino ka. No, pero alam natin na sinabi ni si Haring Solomon, di ba, sabi niya, lahat ng ito, pera, katalinuhan, kagandahan, mga kayamanan, sabi ni King Solomon, wala lahat silbi. No, hindi niyo masasatisfy yung inner longing ng isang tao. At ito yung sabi ni Jesus. At ito yung sabi ni Jesus, at ito yung magiging bukal sa kanyang buhay, sa kanyang puso. That means na
yung yung continuous, no? Continuous satisfaction when you have the Word of God, the Word of Jesus. Transformation that continually refreshes the believer. Once na nandun sa puso mo yung salita ni Jesus, it will continue to refresh po tayo yung ating puso nang mananatili tayong sariwa. Okay? At may dagdag ko, isa pang significance ng tubig ay for cleansing. Alam na natin yun. Okay, magkakaroon tayo ng water baptism. No? Isang significance po ng paglulubog, pag inilubog ka doon sa tubig, yung dating makasalanan mong buhay, kaya nga yung mga full gospel, pag nagwa-water baptism po tayo, lubog, meron kasing iba na binubuhos lang sa ulo. No? Pero tayo, gusto natin, mga full gospel, inilulubog. Kasi, significance po nun, inilulubog tayo sa tubig, yung dating buhay ng makasalanan, pag angat mo sa tubig, nililisis siya ng tubig, which signifies the Word of God, wala na yung dating makasalanan ng buhay. Kaya nga, born again ka na, binago ka na. Water is also for cleansing. No? That's why sabi ni Jesus, bubukal siya. That means na mananatili kang, patuloy kang nilinisin ng salita ng Panginoon. Okay? Okay, balik tayo sa topic. Nabala na tayo sa topic. Andito tayo sa body. Okay, one. Water to the ankle, no? Ankle ba? Ankle. Yung tubig daw na after na subukan nung 1,000 siko, no? Pinatawid siya at sabi nung sumulat, sabi nung teksto po natin, nabasa daw yung kanyang bokong-bokong, which signifies our faith. So ito yung una. So pansinin mo, nung una kang makakilala sa Panginoon, ano yung unang nangyari sa'yo? Di ba? You learn to control the places where you are going. Nung makilala mo yung salita ng Panginoon, yung mga paa mo, natututo na doon sa mga lugar na alam mo na malulugod ang Panginoon. Doon sa mga lugar na changing your ways to a better one, no? Yung mga dating karaniwang pinupuntahan mo, alam mo, yung mga inuman, yung mga sugalan, natututo ka na iwasan. Not definitely na 100%, but within you, ando na yung desire mo na huwag nang dumako sa lugar na yun. At natututo ka na rin na puntahan yung mga lugar na alam mo na in cases that honor God, nalulukot ang Panginoon. Natututo ka ng umatid ng mga gawain, yung mga prayer meeting. Ako, yung mga katulad ng men's fellowship, natututo ko ng umatid sa mga ganung paraan. Dahil yun ang unang mong naranasan. Nung maranasan mo yung salita ng Panginoon, ito yung unang-unang ginagawa mo. Ang pangalawa ay yung sabi, diba? At sumukat siyang muli ng 1,000 siko at minaraan niya ako, sabi niya, at ang tubig ay hanggang aking tuhod. Ano po? Tuhod, and that signifies, that represent our attitude.
Ano ba yung pag sinabing tuhod? Sa ito yung, di ba yung pagluhod? Ano po? Yung pagluhod. Okay. You learn to obey rules. Pag nagiging aware ka na, not necessarily yung rules na nakasulat sa Bible na do not steal or not necessarily yung mga karaniwang rules. No? Halimbawa sa tawiran, kahit alam mo nagtatawiran sila, ikaw alam mo, doon ka pupunta sa doon sa tamang tawiran. Ginagawa mo ito. O baka naman tanungin mo muna yung katabi mo kung basa na yung tuhod niya. Basa na ba yung tuhod niya, Apel? Ako hindi sa ako kahit nakikita ko na lalo dito sa atin sa Metro Manila madali pero nakikita ko namin sa bawat lugar mayroong lugar na sakayan, may lugar na babaan, may lugar na tawiran. Sa isang Kristiyano na nakakaalam ng salita ng Panginoon, you have to learn rules. You have to obey the rules. Not necessarily na dahil ginagawa ito ng marami, gagawin ko na rin. No. Yung pagluhod. Ano po? Natututo ka na rin na i-give up yung pride mo. Ano po? Not necessarily na kung alam mong tama ka, ipaglalaban mo na siya. Kasi sabi nga ni Paul hayaan mo na lang ikaw ang mali. Hayaan mo lang na ikaw yung mali, sila yung tama. At least meron kang kapayapaan. At ang sabi ng Panginoon, itataas ng Diyos yung nagpapakumbaba. Ano po? Yung tuhod, ang isa sa mahirap na sumunod doon sa salita ng Panginoon. But as Christians, dapat we have to be an example. No? Dapat makita yung kaibahan mo bilang Kristiyano. No? Hindi kung ginagawa ng marami, sige na, wala namang sumisita sa kanila. Di gawin na rin natin, no? Dahil meron tayong Diyos na nakatingin. Huwag natin intindihin yung nakatingin ng mga tao, intindihin natin yung pagtingin sa atin ng Panginoon. Kung how we obey the rules. Kung hindi mo magawa yung karaniwang rules ng tao, how much more paano pagagawin yung rules ng Diyos na nasa Bible? Di ba? Dapat magsimula ka sa maliit. Ano po? And you will have to learn to sacrifice for good of things or others. Dapat matututo ka na rin magsakripisyo para sa kabutihan ng mga bagay at sa kabutihan ng iba. Ano po? Yun po yung significance ng tuhod. Sabi ng sumulat, at nabasa yung aking tuhod sa aking pagtawid. Yung tubig ay significance po ng salita ng Panginoon. That comes from the throne of God. Kung binasok po natin yung sa bahaging kanan ng trono. Doon sa Colossians, ang sabi, isipin natin yung mga bagay na nasa itaas na kung saan nandoon si Jesus nasa kanang luklukan ng Diyos. Ano po? Dapat matuto tayo magsakripisyo para sa kabutihan ng iba. Sa kabutihan ng komunidad, sa kabutihan ng lugar. Yung simple na pagpakain, no?
Yung sa mga bata, every Sunday ng hapon. Pinakikita po ito dito. So yung ating mga youth, magtsatsagang magturo sa mga bata, merong nagsasakripisyo na magluto, papakainin yung mga bata. Ito po yung sinasabi na natututo ka na magsakripisyo para sa kabutihan ng iba. Yun po yung significance ng tubig na dinaanan ng tao na nabasa yung kanyang tuhod. And number 3, hindi po sa 47, nung una 47A, ngayon sabi niya, yung daw sumukat uli ng 1,000 siko at narito, nabasa yung kanyang bewang, lowing. That's significance po yung ating ano to? Ano sabi niya? This represents carrying weight. Natututo na tayong bumuhat. Ano po? At ang sabi niya, kasi bewang ano po? This represents carrying weight. We use, ang ginamit ko natin yung ating bewang to safely carry anything that is heavy. Okay, paano kayo magbuhat? Sino kayo mga nagtatrabaho na rito, no? Kasi pagka nandun ka, nasa working group ka na, may mga seminar to safety, di ba? Isang tinuturo doon yung pag magbubuhat ka, kumbaga, ito, dadamputin ko, hindi dapat dadamputin mo siya ng pagganito. That's wrong. Dapat dadamputin mo siya ng ganito. Amen? So, that represent po ng ating bewang. Natututo na tayong bumuhat ng tama. Ano ibig sabihin ito? Sabihin, natututo na tayong ano tawag dito? We learn also to carry no others' burden. Natututo na tayong tumulong. No, sa problema ng iba, natututo na tayong tumulong. Kasi binubuhat na natin. Bumubuhat tayo doon sa problema na ng iba. Doon especially doon sa loob ng church. Natututo na tayo na mag-burden doon sa mga pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Ano po? Yung mga, katulad ng, kanya sabi ko kay Brother Randy, meron kaming gagawin. I mean, imbis na kahit mainit, kahit pagod ka na, but then, masaya ka dahil alam mo na yung ginagawa mo ay para sa Diyos. So then, tumatanggap ka na ng burden, no? Kahit mabigat sa'yo, ginagawa mo. Ito yung significance ng tubig na bumasa doon sa bewang. Ano po? At pansinin po natin na yung unang sukat siya ng 1,000, malayo siya. So papalapit sila doon sa trono. Doon sa throne, doon sa bahay. And lastly, sumukat siya ulit ng 1,000 siko at ang sabi ng sumulat, hindi ko na siya pwede tawirin. Hindi, dahil ang tubig daw ay sumasampa. Sabi niya, yun daw yung tubig na to ay dapat languyin. No, yung tubig na yun, na significance na nagagaling doon sa throne of God, hindi niya na kayang lakarin, hindi niya kayang tawirin. Kailangan lumangoy na siya para makapunta doon sa throne of God, which is, sabi nga po natin, andun sa trono ng Diyos ang grace.
Ano ang significance po nito? Dito makikita natin na if we really, kung gusto na talaga nating maranasan yung sinasabi, biyaya ng Panginoon, yung sabi sa Colossians, hanapin niyo yung mga bagay na nasa taas. Kung nasa si Kristo, huwag yung mga bagay na nasa ibaba. Nung malapit na siya doon sa throne of God, kailangan na niyang lumangoy doon sa tubig, which is the Word of God. Ano po? Okay. Alam po naman natin, hindi naman siya talaga ganun. Okay. 10:30 pa lang, oh. Malapit na pala ako matapos. Okay. Hindi pa, may conclusion pa eh. Last na to dun sa body. Ano? Kung gusto mo talaga marating yung trono ng Diyos, if you really want na maranasan mo yung biyaya ng Panginoon, yung sinasabi ni Jesus, narito ako, pagbigyan sila ng buhay, buhay na kasiya-siya. Di ba? Dapat kang lumangoy sa salita ng Panginoon. Okay? Sino ba yung marunong lumangoy dito? Ako, hindi ko alam kung marunong ako eh. Kasi dati naliligo ko lang sa ilog kahit malalim. May agos eh. Hindi ko alam pagka yung stagnant. Okay, yung paa madali eh. Alam ko, nabasa na yung mga paa natin lahat eh. Diba? Basa na ba yung paa nyo? Oh. Kaya yung tuhod. Basa na ba yung tuhod? Nabasa na ba yung tuhod natin? Okay, siguro nabasa na. Yung bewang siguro nabasa na rin. At pwede siguro minsan lumalangoy na tayo. Nga lang minsan yung iba nalulunod. Kasi dapat langoyin eh. Diba? As Christian, talagang gusto natin marating yung throne of God. Kasi kilala na natin ng Panginoon eh. Gusto natin marating yung throne of God. So we have to swim. Hindi lang may nalulunod. Ano po? Sino yung mga nalulunod? Ang sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of this will be added unto you. Ang sinisik lang yung kingdom of God, yung righteousness na iiwan. Ayun po. So, nalulunod. Pansinin po natin yung sabi sa Awit 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. Alam niyo nung ako'y Sunday school ko sinaalala yun eh. Hindi ko alam kung intermediate to grade 4 o grade 5. Tinuro sa amin ito ng pastor eh. Ang pagka-specify niya sa amin, yung He makes me lie down in green pasture. Ang pagkakaturo niya sa amin, ako ay iniligay nila sa hindi mabuting paskulan. Okay, itong ginagawa ko po itong message na to, sinerch ko yung Psalms 23:1. So, kung gano'n, in green pasture, ang ginawa, sinerch ko po siya dun sa Hebrew. Yung Hebrew word. At dun sa Hebrew word, pag nag-translate sa English, ang sabi niya, in a favorable place. Ano po? Hindi green pasture. Okay? Hindi po lahat ng biyaya galing sa Panginoon. Tandaan po natin. Naalala ko na nung maliit pa yung church eh. Ang church, ito pa lang oh. Kaya ito yung
Ito yung pulpit. Ayan, diretso lang yan. Pag ganun, no? May alaga akong kambing nun eh. Doon pa nga nakatali sa post dyan eh. So pag umaga, tinadala ko yung kambing dyan sa taas. Wala pa pumakot to. Ano pa yan? Gubat pa nung araw yan. Maisipin, maraming halaman, maraming. Pero minsan, nakikita ko yung mga alaga ko ron. Na ano sila, nabibigti sila. Kasi marami yan damo, yun nga lang masukal. Doon ko noon naisip na ito yung sinasabing favorable situation. No? Kaya babalik tayo na, meron iba kasi lumalakoy nalulunod. Ano po, kung ang Diyos po yung magbibigay ng pagpapala, hindi po tayo ilalayo ng Diyos sa salita niya. Ano po? Ngayon, kung yung nararanasan nating kaginhawahan o pagpapala ay lumalayo pa sa salita ng Panginoon, baka nalululod ka na. Ano po? So sabi ko nga po, we have to swim. No, lahat tayo gusto namin talaga lumangoy para makatagpo ang biyaya ang Diyos ang trono ng Diyos. Kasi ang trono ng Diyos, nandun nga yung grace. Diba? Yun ang sabi ni Paul hanapin nyo yung mga bagay na nasa itaas. Huwag yung mga bagay na nasa ibaba. Ngayon doon po sa ating binasa, ano ko lang maalala ko, ito pong binasa natin sa Ezekiel, ito po yung tinatawag na, ano nga ba ito? Na English kasi, nakakalimutan ko palagi eh. Ano siya yung, ano na ito, yung nabala sa English ko? Ang metaphor, paghahalin tulad. Ano po, paghahalin tulad ng kalagayan ng isang Kristiyano sa paglapit niya sa Panginoon. Ano po, una nga yung mga paa, mga tuhod, bewang at yung mismong how para marating yung throne of God. At ang sabi ng sumulat, hindi na siya pwedeng pawirin kasi sumasampa yung tubig. Kailangan na siyang languyin. So, yung sabihin ko, that means na we have to, mababasa na yung ating buong katawan. Yung whole body po natin dapat magpasailalim na doon sa salita ng Panginoon. At naniniwala ko lahat po tayo gustong gawin ito. Amen? Lahat po tayo gusto kasi andun sa trono ng Diyos yung grace Andun yung biyaya, andun yung kalakasan, andun yung kagalakan, andun yung kapayapaan. So gusto natin lahat ito. Ano po? Gusto nating lumangoy. Nga lang minsan nalulunod tayo. Ano po? Sa buhay po natin, tandaan po natin, hindi nakakaranas tayo ng kasaganahan, kapangyarihan o katalinuhan kung inilalayo tayo nito doon sa salita ng Panginoon. It is not came from God. Nililibang lang po tayo. Ano po? Huwag tayong magpalibang. Kasi hindi naman sasabihin sa inyo sa panas na ng kaaway na, o sino papalain kita, ganito gagawin mo. In disguise, gagawin ko ng kaaway nang hindi mo nalalaman. Ano po? Sabi nga ni Pastor palagi, di ba? Hindi tayo doon sa ano gospel yun na puro blessing lang. Ha? Oo. Meron kasi mga
tumatay yung mga akong born again Christian, but ang message po nila yung prosperity gospel. No? Puro pagpapala, puro biyaya, but walang righteousness. Di ba sabi, seek ye first kingdom of God, gawain ng Panginoon, and His righteousness. And all of these things will be added unto you. Hindi ka dapat malulunod. Ano po? Kung malunod ka man, you have to, dapat kang gumawa. Ano po, kasi usually ito, sarado na yung isip mo eh. Ano, doon sa mga payo. So, hindi po tayo sa ganitong kalagay na prosperity Christian. Ang sabi nga ng Bible, di ba? Kung nakibahagi tayo doon sa pagkabuhay ni Kristo, kabahagi rin tayo doon sa paghihirap ni Kristo. Ano po? Alam mo nung early Christians, kapag hindi ka namatay doon sa paghihirap, parang mababa tingin nila sa iyo bilang Kristiyano. Actually, meron pa rin sa akin dito si Apostol John. Kasi si Apostol John lang ang namatay ng ng normal eh. Ano po? Actually, may mga nabasa akong book na kung si Apostol John ay tinry ng mga Romans na lutuin sa kumukulong mantika. Pero hindi naman malinaw kung anong nangyari. Bakit hindi nangyari yun. At in-exalt nga siya dun sa Patmos. No? Doon niya nakita yung vision, yung revelation. Si Pastor John lang ang namatay ng normal. Yung old age. Lahat nung disciple, lahat ng apostol namatay, merong binalatan, may pinugutan ng ulo. Ano po? Merong mga itinako ng pabaliktad. So, nung mga panahon yun kasi, kapag hindi ka dumanas ng persecution as Christian, parang mababa yung tingin nila sa'yo. Ito yung panahon na yung mga Kristiyano, pinakakain sa mga leon, yung pamilya. So, yung mga panahon yun. At, gustong-gusto nila yun. Ano po, isipin mo, babalik kayong anak, papakain kayo sa mga leon. Ba't yung hinaharap nila yun? No? Kasi, ang tingin nila, yung mas lumalalim yung significance nila bilang Kristiyano kapag nangyari yun. Ba't alam natin, hindi naman ganun talaga. Ang pagiging Kristiyano ay nakapokus po doon sa relasyon natin sa Diyos. Bakit ko po sinasabi ko? As Christian, hindi lamang po tayo makakaranas ng paginawahan. Ano po? Pinararanas tayo ng Panginoon nung minsan nakapagsubok para po tayo ihanda, palakasin. Ano po? Tine-train po tayo ng salita ng Panginoon. Ano po? So we have to learn to swim. Babalik po ako. Dapat po tayong lumangoy. Yung ating buong katawan ay dapat po nating pailalim doon sa salita ng Panginoon. Kung gusto nating marating talaga yung trono ng Diyos. The grace of the throne of God. Ito. At we have also, gusto rin tandaan na hindi po lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Tandaan niyo po, no, maaaring
maaaring nalilibang po tayo, no? Yung blessing, kapangyarihan, kayamanan, kapag nilalayo po tayo ito sa salita ng Panginoon, definitely, hindi po ito came from the word of God. Amen po? Okay? Okay po, we are not in a prosperity gospel. Dahil po natin. Okay, definitely, God will bless us. But kasama po sa blessing na yan, ay yung paghahanda po sa atin, pagpapalakas po sa atin bilang mga anak niya. Ano po? Sa mga nararanasan ng pagsubok, doon po tayo lumalakas. Tandaan po natin ito. But definitely yung ating pumunsahe, we have to learn to swim. Hayaan po natin na mabasa yung ating buong pagkatao ng salita ng Panginoon. Amen po. Sino po yung gustong maligo? Pakukuha ko yung host dun sa labas. Pupulong-sak ko ngayon. Okay, sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, tapos na. Ang aga pa, oh. Oo nga eh. Okay.